barkadang balita dito sa Frontline Express. News 5 exclusive. 2 puganteng Amerikanong nagtago sa Pilipinas, tibog sa operasyon ng Bureau of Immigration. Sa pool sa CCTV, bahay na pinagmula ng malaking sunog sa Pasay, tinagundong ng pagsabog. 4 na magkakaanak patay. At sa Weather Express, maliwanas na panahon, hanggang kailan ba natin ma-enjoy ang update sa habagat at mga bagyo sa labas ng PAR? Alamin. Kalaboso ang 2 Amerikano sa magkahiwalay na manhunt operation sa Davao City at Cavite. Nagtago sa bansa ang mga dayuhan na nahaharap sa patong-patong na kaso sa Amerika. Yan ang exclusive report ni Gio Robles. Nakaabang ang mga ahente ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa basement parking ng kondominium na ito sa Davao City. Maya-maya, dumating at umarada ang isang motorsiklo. Agad bumaba sa sasakyan ang mga operatiba. Pinalibutan nila ang lalaking sakay ng motor. Siya ang 53 years old na si James Charles Davis, isang American national. Hindi na siya nakapalag ng dakipin ng mga operatiba sa bisa ng arrest warrant. Inilabas ng Massachusetts Trial Court sa Amerika ang warrant noon pang Pebrero. Nahaharap ang dayuhan sa isang count ng assault at 2 counts ng assault with dangerous weapon. Pero lumipad daw si Davis sa Pilipinas noong Marso para magtago. Dito na humingi ng tulong sa immigration ang US Diplomatic Security Service na pag-alaman ding overstaying alien na sa bansa ang puganteng dayuhan. Isa pang puganteng Amerikano ang naaresto sa bahay na ito sa isang subdivision sa Tanza, Cavite. Siya ang 74 years old na si William Joseph Sullivan. May outstanding arrest warrant din laban sa kanya noong Abril para sa kasong criminal sexual conduct. Mula naman yan sa Department of Corrections ng Minnesota sa Amerika. Pero pansamantala siyang pinalaya sa ilalim ng ilang kondisyon. Yun nga lang, nagtago siya sa Pilipinas nang makalabas ng kulungan. Kaya muling nakiusap ang US authorities na arestuhin si Sullivan. Dinala sa Immigration Warden Facility ang 2 dayuhan bago ipa-deport sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. 17 Pinoy ang nasagip sa barkong pinasabugan ng drone sa Black Sea. Pati ang barkong tumulong sa kanila, inatake rin. Narito ang Express Report. Kita sa video na ito ang makapal at maitim na usok mula sa MV Ana cargo vessel sa Black Sea. Ayon sa ulat, tinamaan ang barko ng 5 drone. Kabaro, ingat lang. Lalo dito banda sa may Black Sea. Hindi pa kumpirmado kung saan galing ang mga drone, pero nangyari yan sa gitna ng patuloy na girian ng Russia at Ukraine sa Black Sea. Makikita rin sa video ang pagsagip sa mga sakay nitong tripulante. Dito na na-rescue namin sa kabilang barko. Tabaas na ng drone. Kawawa talaga. Ayon sa nag-upload ng video na sakay ng isa pang barko na MV Elina, nadaanan lang nila ang MV Ana nang mangyari ang pagpapasabog. Agad silang rumisponde para iligtas ang mga sakay nito. Tinatayang 21 ang nailigtas kabilang ang 17 tripulanting Pinoy. Ilang oras matapos ang insidente, ang responding MV Elina naman ang pinasabugan ng drone. Kita sa mga larawang ito ang tinamong pinsala ng barko. Bumagsak ang mga kisame. Wasak ang mga pader at pinto at nagkalat ang mga gamit. Kita rin sa mga litratong ito ang ilang bahagi ng drone na tumama sa kanila. Hindi naman daw tinamaan ang main engine ng barko. Wala ring naiulat na nasaktan. Pero halos 2 linggo na raw silang walang tulog dahil sa mga drone attack. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs hinggil sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sa pool sa CCTV ang pagsabog sa isang bahay na naging sanhi ng malaking sunog sa Pasay. 4 na magkakaanak ang nasawi, kabilang ang isang 3 taong gulang na bata. Narito ang Express Report ni Nina Ongpauco. Lumabas ang rider na yan sa kanyang garahe sa Tenco Street, Barangay 107, Pasay, mag-alauna 30 kahapon. Ilang segundo lang, pagkaalis niya, sumabog ang katabing bahay nila. Nagkalat ang mga gamit at nasira ang gate na pinanggalingan ng rider. Maya-maya, isang babayang tila tumalon mula sa 2 palapag na bahay.
nagsipulasan ang mga natarandang residente nang makita ang usok na lumalabas mula sa sumabog na bahay. Ilang saglit pa, dumating ang mga responding fire volunteers. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang nilalamon na ng apoy ang bahay at mga katabi nito. Sa laki ng sunog, umabot pa ito sa katabing barangay 107. Idineklara ang fire out pasado alas 4 ng hapon. 4 na magkakaanak ang nasawi sa sunog. Kabilang dyan ang isang 3 taong gulang na bata. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ng bata kayakap ang kanyang lola, lolo at ang kanyang tiyahin na natagpuang patay rin sa loob ng CR. Sabi ng mga residente, nagsimula ang apoy ng sumabog ang tangke ng LPG habang nagluluto ang nanay ng bata. Nangangamoy gas. So, binuksan daw ulit yung kalan bilang yun na, sumabog na. Yung lola at yung nanay, yung lola at yung bata magkayakap. Kasi binalikan pa raw nung lola yung bata. Kaya bigla daw kumalat yung apoy, hindi na nakalabas. Sa eksklusibong panayam ng News 5, nakausap namin ang isa pang kaanak ng mga biktima. Nasa Laguna raw siyang namatanggap ang masamang balita. First time nangyari na 4 na miyembro ng pamilya ang nawala. Tapos, siya yung pinakamatandang kapatid namin. Kaya medyo masakit. Tapos, pamangkin ko, tsaka yung apo ko na bata. Yun ang pinakamasakit kasi 3 years old na namatay din sa ganong klaseng trahedya. Bukod sa mga namatay, 4 na iba pa ang nasugatan kabilang ang ina ng bata. Aabot sa 200 pamilya ang apektado. Nananatili sila ngayon sa Padre Zamora Elementary School. May mga tent, pagkain at tubig na ibinibigay ang lokal na pamahalaan para sa kanila. Personal din pong nakausap ang mga kamag-anak at lahat po ng mga pangangailangan ng mga namatayan ay sasagutin po ng ating lungsod. May paalala naman ang mga otoridad sa publiko para maiwasan ng sunog. Yung tangke, usually, yan ang nagkukos ng sunog yung lalo kuryente, tapos sana maging responsible tayong lahat sa mga bagay na yan para naiiwasan ang ganyang sakunan, sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Kapatid, enjoy na ang maaraw na panahon dahil maulan na naman next week. Ayon sa Pag-asa, hindi pa rin ganoon kalakas ang habagat kaya aaraw pa bukas sa ilang lugar. Pero posible pa rin ang thunderstorms. Ayon sa Metro Weather, posibleng umulan ngayong hapon at gabi sa Ilocos Region, Central Luzon, Eastern Visayas at gitnang bahagi ng Mindanao. Mauulit pa yan bukas. May tsansa ring ulanin ang ilang lugar dito po sa Metro Manila. At samantala, 2 bagyo ang binabantayan sa labas ng bansa. Ang Typhoon Saudel at isang tropical depression. Ayon sa Metro Weather, sa Lunes nakikitang papasok ng PAR ang Typhoon Saudel. Tatawagin yan sa local name na Obet. May tsansang mahatak nito ang habagat kaya maghanda po sa maulang panahon sa susunod na linggo. Sinalanta ng ipo-ipo ang isang barangay sa Sorsogon kaninang umaga. Ang videong yan sa bahagi ng dagat na sakop ng bayan ng Donsol. Wala namang napaulat na nasaktan. Pero napatumba ng ipo-ipo ang ilang motorsiklo at tinangayang maninipis na bakal. Pinalipad din ng malakas na hangin ang mga bubong na gawa sa pawid. At ayon sa Pag-asa, nabubuo ang ipo-ipo tuwing may thunderstorm. Kadalasan itong nasusundan ng malalakas na hangin at pag-ulan. Sa Davao Oriental naman, nasa pool din sa video ang tila pag-ikot ng tubig sa dagat. Nakunan yan malapit sa Montserrat Fishport sa bayan ng Governor Generoso. Kitang bahagyang natangay ng tubig ang 3 malalaking fishing vessel. Pero hindi naman ito nagdulot ng banggaan dahil nakaangkla ang mga bangka. Susunod,
Gwardyang iligal na nagbebenta ng mga ipon, arestado sa Ormoc, Leyte. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Sa Express News Abroad, teritoryo na raw ng Amerika ang Strait of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, sinabi yan ni Trump sa isang political rally sa South Carolina. Hindi raw niya masabi kung gusto pa niya ng peace deal sa Iran. Ang tingin naman daw kasi niya sa Hormuz ay teritoryo na ng US. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng 20% ng oil tankers sa buong mundo. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Abangan ang iba pang malalaking balita mamaya sa Frontline Pilipinas Weekend. Ako po si Nikki de Guzman, walang iwanan sa Frontline Express.